Mga idol, kasunod nga po ng patuloy na pananatili ng Golden State Warriors sa ibaba ng standings ng West, open na nga po ngayon ang kanilang front office na makinig sa mga trade offer kay Klay Thompson. Yan naman ang ating unang pag-uusapan. Nasasabayan ko na rin ang balita nga ang Boston Celtics na nga daw ang bagong hari ng Eastern Conference. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang nagsalita na si D'Angelo Russell sa kanyang lumabas na trade at ang naging laro nila kontra sa San Antonio Spurs at kay Victor Wembanyama. Kaya mga idol, tara! Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, maging ang head coach nga po ng Warriors na si Steve Kerr, sobrang desperado na rin naman na manalo ang kanilang team sa kanilang mga susunod na laban. At nakita naman nga po ninyo yan matapos siyang magdesisyon na ibangko ang tatlo sa kanilang mahalagang player na sina Andrew Wiggins, Klay Thompson at Kevon Looney sa huling minuto ng kanilang laro kahapon sa Phoenix Suns. Pero hindi lang naman nga si Steve Kerr ang nauubusan ng pasensya, gayong maging ang kanilang general manager na si Mike Dunleavy Jr. nagsisimula na rin namang mangamba sa kalagayan ng kanilang team sa pananatili nila sa ibaba ng Western Conference. Kaya dahil nga po sa nangyayari ngayon sa Warriors, ibinulgar nga po ng isang NBA insider na magiging open na nga po ang kanilang front office na makinig o magtanggap ng mga trade offer mula sa iba't ibang koponan para sa kanilang players, katulad na lamang ni na Andrew Wiggins at Klay Thompson na pareho rin namang inconsistent na ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan sa balitang ang Boston Celtics na nga daw ang bagong hari ng East. Matapos nga po mga idol ang pagkapanalo ng Boston Celtics sa kanilang huling dalawang laban sa Cleveland Cavaliers, umangat na nga sa 17 wins, 5 losses bilang top 1, hindi lang sa standings ng East kundi pati na rin sa buong NBA kung saan tabla sila sa Minnesota Timberwolves. Kaya dahil nga po sa napaka-dominanting simula ng Celtics ngayong season, may mga NBA analyst na nga po ang nagsasabi na sila nga daw ang bagong hari ng Eastern Conference. Bukod nga po mga idol sa napakahigpit nilang depensa, sobrang lalim rin naman ng kanilang lineup ngayon sa pagkakaroon nila ng mga players na may kakayahang magtala ng malaking puntos. Kaya nakakasigurado nga sila na walang sino man sa Eastern Conference ang makakatalo sa Boston Celtics sa isang 7-game series. Habang dito naman tayo lumiko sa ating huling pag-uusapan sa ating bagong video sa balita nga nagsalita na si D'Angelo Russell sa kanyang lumabas na trade at ang naging laro nila kontra sa San Antonio Spurs. Sa kabila nga po mga idol ng pag-average ngayong season na D'Angelo Russell ng 16 points per game, may lumabas pa rin naman nga pong balita na posibleng siya ang unang i-trade ng Lakers ngayong season, gayong sobra nga po siyang nag-i-struggle sa paggalaw sa crucial minutes ng kanilang laro. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa naging pahayag ni D'Angelo Russell, alam rin naman nga po niya na ang mga nagsisilabasang trade rumors patungkol sa kanilang team, gayong sanay na nga siya dito matapos siyang ilang beses na ma-trade ng kanyang dating kupunan. Sa katunayan, alam naman nga po niya kung iti-trade na siya ng kanyang kupunan o hindi. Pero as of now, gusto pa rin naman nga niyang manatili sa Lakers at gagawin nga po niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mangyari ito ngayong season. And speaking of Lakers, katulad nga po ng inaasahan, naging mainit at dikit nga ang simula ng kanilang laro ngayong araw kontra sa San Antonio Spurs na pinangunahan ni Victor Wembanyama. Yes mga idol, sa unang pagkakataon ngayong season, nagkatapat na ang Lakers at ang Spurs. Marami nga po mga fans ang kinabahan matapos maibaba ni Victor Wembanyama sa isang puntos ang kalamangan ng Lakers. Ngunit hindi rin naman nga ito pinagbigyan ni Anthony Davis matapos niyang buhatin muli ang Lakers na walang LeBron James. Sa ngayon, nasa panlimang pwesto na nga ang Lakers na may hawak na 15-10 record sa Western Conference. So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.